Kaya siya nilagyan ng plus or minus. Oh. Kasi di ba tignan mo, napabago-bago po yung, tignan mo. 16, 17, or 1. Yan yung pinaka-standard niya. Okay, kailan dyan lang siya naglalaro? Kung dyan sila maglalaro. Kasi kaya nila nilagyan ng plus or minus. Para doon lang siya maglaro. Ay, and guys, sa mga gusto magpalinis, dito ang ganda kasi na-explain nila step by step kung ano ba yung procedure, kung ano ba yung meaning ng nililinis nila. Kung mapapansin mo, hindi lang sila basta naglilinis. Ina-explain nila kung para saan, paano linisin. At ang maganda, meron sila ditong machine. Hindi ko alam kung anong tawag sa machine na yun. Hindi lang basta-basta nililinis. Meron silang guide kung paano siya linisin. Tingnan nyo guys hanggang matapos. Ako throttle button. Manifold. Injector. Ito, daan ng gasolina. Ito, hangin. Tatagpok sila ngayon. Saan yung parang carburetor niya? Ito po. Ayan. Ito yung throttle button. Ito man dyan yung cylinder mo. Ito yung throttle button. Tapos yan yung pinaka-FI niya. Ito po. Ito yung... Ang term na FI is for fuel injector. Fuel injector. Parang carburetor. Fuel injector. Fuel injector. Sige, sige. May ibang system na siya. At the same time, may mga sensors na po siya. Siya yan lagi naglilinis ng ano, kaya alam niya yung maintain nito. Si Kuya Bawan? Oo, yun yung tagal. Tapos pinakausap ako dyan gabi. Sabi niya, try niya yung motor ko. Bigla yan tinanong, ilang taon na to? 2019 pa yan eh. Brand new. Nakailang FI ka na? Wala pa. Gulat siya. Buti tumatakbo pa. Ingatan mo lang at yan lang ang panghanap buhay ko, ha? Opo. Minor mo, kasi nga, yun ang issue, minor. Makikita natin dito, para aware po kayo. Ayan po. Ideal speed in neutral, 17. Plus or minus 100. Oo. Okay. Yan ang gagayahan. Ako, dapat ibabalik siya natin dyan. Dapat tama yung ibigay niya na RPM na 17. 16, 17 or 18, susundin talaga. Kasi 17 plus or minus. Siya babasahin niya na yan. Apo, babasahin niya pa. Ina-explain sa akin ni Kuya dito kung ano yung gagawin. Kasi pumunta ako sa kanya, kaya pala wala nang hatak yung motor ko, mababa na pala yung throttle. Ngayon meron siyang sinaksak dito na guide para malaman namin. Magkano yun? 17? Bagsak. Yan nga. Yan na siya nag-load. Kung may kita nyo halos bumagsak siya ng 1.3. Ang standard daw, 1.7 sabi ni Kuya. Kasi plus or minus, 1.6 man lang. Bakit? Kailangan talaga may gamit ka dyan. Apo. Pag wala ka namang error code, sir, tinignan ko kung may error code sa... Ay, para mga tap-tap. Ay, yung mga, di ba, iba nag-blink dito, yung check engine, Oo. wala namang stop. Wala naman lumalabas na indicator dyan. Ito na sinasabi ko sa yung parameters mo or yan, ano mo siya. Engine coolant temperature, throttle sensor degree, kung tama ba yung degree niya. At dito, ina-explain sa akin ni Kuya kung ano bang klaseng device to, kung ano ba yung nagagawa nito. Nagulat ako at nadidetect niya lahat kung anong meron sa motor natin. Astig, di ba? Makikita mo dyan lahat. So, yun ang issue natin ngayon, yung minor bagsak. So, yun nga, dahil sa tagal na. At ayun, nakita na ni Kuya yung pinaka-issue, bagsak nga talaga ang minor. Kaya nahihirapan ang humatak yung motor. Kain ko rin siya ulit. Kung tama na ba? Yan yung mga epekto ng dumi-dumi na. Haba.
Dito pinakita sa akin ni kuya kung gaano siya karumi. Grabe, ang dumi oh. Di ko alam kung langis ba yan o gasolina. Isa kasi yan sa mga dahilan kung bakit nahihirapan umatak yung motor. Ngayon lang kasi yan nalinis eh. Ayan. Bira ka lang makita ng ganitong paggawaan ha. Dito, sir, Mabait. Ina-explain nila isa-isa. Kung ano yung ginagamit nila, kung ano yung panlinis nila. Tsaka nakakagana rin magpagawa dito kasi ina-explain nila sa'yo kung ano yung mga dapat gawin. Hindi yung basta may pinapalitan lang sila. Alam mo. Diyan may kita nyo kung gaano siya karumi na kailangan talaga natin magpa-FI. Kaso nga lang, sa akin kasi almost pumalo siya ng ilang taon bago ko siya napalinis. Kaya siguro ganyan siya karumi. At dito, tignan nyo. Dito ako napabilib kung paano ni Kuya linisin yung pinaka-injection natin. Yung pinaka-FI. First time ko kasi ito makita na ganito pala to. Meron ding aparatong nilalagay. Tignan nyo guys. Ano tinatanggal niya dyan, sir? Eh sir, kung may mga bara-bara dyan sa area na yan, at the same time, makita na rin natin kung tama yung mga nilalabas na... Ang nipis, no? Pero hindi naman ganun lakas tong buga dyan sa Oo. atin. Hindi. Hindi pa. Ano lang sa atin. Kumbaga manual nito. Pero ating gamit dyan, BJ, sinasalpak mismo sa motor. Pero hindi na kami masyadong gumagamit. Dito na kami para medyo matilis. May guide din. Apa, set mo siya muna dyan. Pwede mo pa set, itong set 1. Kumbaga, isang buga lang siya. Right. Set 2. Set 3. Galing no? Maayos at Set 4 naman. magaling talaga silang gumawa. May kita mo naman kung ano yung mga ginagamit nila. Hindi lang yung basta-basta sila naglilinis kasi maselan pala tong FI. Bigla ako na curious kung ano yung panlinis nila. Ito pala yung ginagamit nila. Throttle body. Maganda daw itong panlinis. Kahit dito sa may panggilid, ito yung ini-spray ni Kuya. Yan din yung ginamit niyang panlinis. At diba, may ito na nga, tina-assemble na ni Kuya kasi tapos niya ng linis. Maingat din sila gumawa. Hindi sila basta-basta. Lalo na tong FI na hawak ni Kuya. Dito siya medyo natagalan kasi nga daw, maselan yung pagsaksak nito. Sabi niya kasi sa akin, hindi ito basta-basta sinasalpak lang. Meron daw tong guide sa loob na kailangan nakasentro din. Dito, papansin nyo, tinanggal niya uli. Kasi kailangan make sure na tama yung pagsalpak niya para hindi magka-problema. Hindi lang pala basta salpak yan, no? Kaya bang pangalan ng mga ginagamit nyo na gadget na yun? Ano po? Ganyan, oo. Ito po is Happytech. Smart Garage Diagnostic Tool. O di ba meron pa silang diagnostic tool? Actually, nakikita ko lang yan para sa ginagamit sa tao eh. Akala ko nga una kanina yan, pang BP. Pang motor pala.
barinig kita sa mukha eh. Sorry? Di ba, yung kaninang ano natin? Bagsak, Oo. Paano kung hindi siya bumabalik sa dati niya? Ay, hindi. Kailangan, papapalikin natin. Ay, yan ang gagamitin. Ito po, gamit lang po natin to para may basihan tayo kung nasa 1.7 na yung RPM mo. Kasi wala ka namang makikita dito sa board Oo mo nga. eh. So, pag wala to, ang mangyayari, hula-hula tayo. So, dapat meron po kayong ganito talaga Oo. para malaman natin kung nasa tamang RPM na po yung motor nyo. Saan manggagaling yung, kunyari, di ba monitoring lang siya? Okay. Kunyari, hindi siya pumalo. Saan siya ina-adjust? Dito po, sa Okay. screw. Ito. Okay, sige, thank you. Kala ko dyan din siya i-adjust. Ay, hindi ba? Hindi pala, Monitoring lang po ito siya. Okay. Yeah, monitoring, then, tawag ito. Pag may mga fault code, malalaman natin dito, hindi natin mahuhulaan kung saan banda. So, for example, nag-check engine. Oo. Babasahin natin para mag-detect natin kaagad kung saan yung sakit. Hindi tayo, ay, ibang shop. Dito yan, sir. Dito yan, sir. Dito yan, sir. So, yung connection niya, kuya, ito, saan papunta Ito to? po, K-line po ito, sir. Tawag yan is K-line. Hindi. Saan mo siya sinaksak? K-line po yan. Papuntang, ano ng motor? Papuntang ECU. Okay. Dami kong tanong ko yan, Okay lang. Normal yun. Hindi natin mabalik. Ito yung pinaka-importanting part. Apa. Ito, hindi pa siya pumapalo naman siya. Ayan. Yan pala minor niya. Apo. Now, 1.3 na lang pala yun, yung dumating ako dito. 1.3 lang yan. Ay, layo na. Hindi na, dumating ako dito, halos 1.3. Anong tawag dito kuya? Yan po yung pinaka-RPM niya. O, yung RPM ko kasi kanina, halos 1.3 na lang. Ayan, tsaka kumanda yung tulong. Ayun o, bumalik ko. Kaso yung uga na nararamdaman yan, siguro sa panggilid yan. So, yung masyadong vibrate. Kasi parang nga nag-vibrate siya. Oo, nag-vibrate siya. Nakapatong tayo sa lifter, sir. Oo, okay, okay lang. Okay lang. Patest ko rin sa'yo mamaya. Oo. Tsaka ito kaya may tanong pa ako, ba't lagi lumalabas yung pula na yan? Ayan. Battery nyo yan, sir. Pero kapag in-off mo siya, tapos sinistart mo, Wala din siya. wala naman siya. Check ko rin yung battery nyo. Sige. Tanong ko na rin, usually ba, ilan talagang kailangan takbuhin bago i-epay ang motor? This time, hindi si Kuya sumagot sa tanong ko. Nirerespeto ko naman yun kasi magkakaiba ang pananaw natin at magkakaiba din ang mekaniko. Baka kasi may masabi si Kuya na hindi magustuhan ng iba. Kung ano nga ba yung standard na takbo bago tayo magpa-FI. Para sa akin na lang, na-experience ko, start 2019 hanggang until now, ngayon ko lang na-FI ang motor ko at okay naman siya. Para sa akin pero hindi ko naman sinasabing ganon. Sa akin, nasubukan ko kasi sa motor ko na hindi naman siya nagkaroon ng problema kahit ilang taon ko siyang DNFI. Itong huli na lang at naisip ko na nag-iba rin talaga yung takbo niya kaya pina-FI ko siya. By the way, Kuya, maraming salamat po sa maayos na serbisyo sa paggawa ng motor ko. Hindi ko po natanong yung pangalan nyo. Kasi nga po, bigla ako, na-excite ako masyado dun sa motor eh. At maganda po, nagkaroon siya ng hatak at naging maayos ulit po. May instances na nagko-correct siya kaagad pero hindi lahat ito nagko-correct. Madalang.